Nandito tayo sa Nonas at nandito tayo kasama si ate Len. Jefferson. John Earl for now. Cha, Tresha, Kim, JB. Na tumaas na, kaya kailangan magtiyaga ka magtinda ng ano para may income. Lahat naman tumataas eh. Yung sweldo lang hindi tumataas. Nahihirapan kami sa pagtaas ng ano yun eh. Mga presyo, bilihin. Mahirap. Mahirap yan lalo na sa mga Pilipino na walang masyadong pinagkukuhanan ng pera o salapi dahil walang isang magandang trabaho. Talagang mahirap yung inflation nila. masyadong mataas, or yun nga, sabi mo nga, masyadong mataas ang ating presyo sa ngayon. So, malaki yung epekto nito sa atin, especially sa mga may trabaho, sa mga mamimili or mga consumers. Yung sa pananaw ko sa inflasyon, sana kapag tumaas ang inflation, nasusuplayan din na tama yung pasahod sa tao. Nakaka-apekto siya sa lahat ng aspeto ng lipunan. For instance, hindi lang siya sa business, but also sa mga products or sa mga produkto na lagi natin binibili. Ito yung mga pagtaas ng presyo ng mga commodities, mga pangunahing produkto. Kailangan natin itong mabantayan sapagkat ito'y malaking epekto sa ating mga consumers. Siyempre nakakalungkot, especially sa mga tao na hindi favorable or hindi nakakaangat pa sa buhay. Consumer. Siyempre, kailangan talaga. Siyempre, kung wala kang pang-imbak ng pera, ano pa pang-gastos mo? Siyempre, para ma-budget yung mga gastusin. Kailangan Napakalaga na mag-ipon kasi pag dumating yung panahon na may emergency, saan ka kukuha ng pagkukuhanan mo? At sa statue ng buhay na meron ngayon na inflasyon. Paano na kung wala kang ipon? Talagang wala kang mapagkukuha ng pera. Very important sa panahon ngayon na mag-ipon dapat. So, kung ikaw ay nagtatrabaho na, dapat talaga na ikaw ay mag-ipon. So, like for example, if may mga emergencies or something, at least meron kang pera na nakatago. Also, kapag halimbawa tumaas ang presyo ng mga bilihin or sobrang tumaas yung mga bilihin, meron kang na-save na pera. Oo, importante siya para sa akin. Lalo na kapag may pamilya ka, para sa susunod or kapag may emergency ka, meron kang makukuha. Siyempre, mahalaga na mag-ipon para kung may dumating man na dapat paggastusan ng pera, meron tayong, let's say, madudukot sa wallet or madudukot sa bulsa natin na ayun ang ipapambayad natin sa kung ano man yung dumating na challenges sa buhay natin na kailangan ng pera. Ang pag-iipon ng pera ng consumers ay mahalaga. Pero sa aking pananaw ay consumers ka man o negosyante ka ay mas maganda na kung ikaw man ay naka-impok ng pera ay maganda rin na ihanap ito ng kahit anong pwedeng mapagsimulan na negosyo para yung pera mo na ipon ay dumami at mapagulong mo o mapaikot mo. Yes naman, oo naman. Kasi hanggat may pera na hindi paggagamitan, mas okay na itabi na lang para sa mga event na kailangan or mga situation na mangangailangan ka talaga ng extra funds. Siyempre, malaking gastusin, lalo na nag-uupa kami o nagbabayad ng tubig ilaw. Ito yun, kung hindi tataas ang sahod, dapat taasan nila para makonsume namin yung taas ng bilihin. malaking epekto sa amin yun dahil karamihan maayaw ang customer sa presyo natin ng Napakarami. Una pa lang pamasahe, transportasyon, no? Syempre ako bilang isang guro from Quezon City to Manila, napakadami. Kailangan napakalaking gastusin na pamasahe pa lamang 'yan. Not really in my profession, wala naman siyang effect, but of course as an employee na nagsumusweldo, syempre may effect 'yun.
syempre sumasweldo ako, bumibili ako ng needs ko, yung mga necessities ko. So, syempre malaki yung effect nun. So, imbes na makabili ako ng mas maraming produkto na kailangan ko magtipid. Kailangan kong mag-downgrade ng expenses since mataas nga yung presyo or mataas yung presyo ng bilihin ngayon. Financially ay yun ang medyo apektado sila doon. So, once na apektado ang empleyado sa ganoon, ay apektado na rin yung kanilang pinagtatrabahuan. Kaya mahalaga na yung inflasyon o yung pagtaas ng presyo ng commodities ay hindi dapat mabigat o mabilis. Dapat kung tataas man ito ay minimal o gradual. Hindi naman siya medyo nakaka-apekto sa akin. Siguro kasi mayroon ako natabi talagang enough money para ilaan ko sa negosyo ko that time. Pagkain. Yun, pagkain. Siyempre, pagkain, tsaka pamasahe. Basic needs, food, yung araw-araw na baon. Pagkain, syempre, tsaka pamasahe, yung transportation. Madalas yun. Siyempre, pagkain, groceries, tapos allowance ng kapatid at sa pamasahe. Rudo o gasolina, kung pagkain man ito, importante. Siyempre, food, tsaka yung daily talaga, pamasahe. May business po ba kayo? Wala. Ito na. Mag-uumpisa pa lang. Sa mga pagdating ng panahon, gusto ko magkaroon ng sariling business. Wala. Wala po. Yun nga, nung 2023. Mga 600 a day lang. Per month siya, wala akong nilalabas kasi siguro sa kuryente, less than 2,000 lang. Mga nasa 5 to 10K lang yun. Around 6 to 7 million a month yung expenses, operational expenses. So, ayun, nakita naman natin na dahil sa inflasyon or dahil sa pagtaas ng presyo ngayong taon, nakita natin kung gaano nahihirapan yung mga consumer, yung mga business owner, yung mga nagtitinda. Dahil sa pagtaas ng presyo, madaming mga consumer na hindi na bumibili sa mga business owners. At saka yung mga business owner naman, nahihirapan sila na bumili na dahil nga tumataas yung presyo. Kaya sa ngayong taon at saka sa mga susunod pang taon, importante talaga yung pag-iimpok ng pera at pag-iipon. So ayun, sa 10 nating in-interview na tao, makikita natin lahat ng mga opinion nila at ng mga pananaw nila sa mga issues sa ekonomiya ngayon. Hanggang sa muli, bye!